Trending ngayon ang pahayag ni Senator Robin Hood Padilla na weak daw ang kabataan ngayon. Ngayon tungkol sa sinasabing hindi uso ang depression noon. Totoo ba ito? Ang mga bata po ngayon, sad to say, kung kayong magagalit sa akin, ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na wag umupo, umiyak. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Magulo. 2,000 years later. Batang tumalon sa LRT1 viral ngayon matapos masagasaan pa ng sedan na sasakyan. Ang tanong, sino bang mali at sino bang... Ay ang usa ka 28 anyos nga babae human kini miambak sa usa ka tulay, partikular na sa may atugan na beach impas Subong, Bukidnon. Ang biktima giilang nga si Claudina Putis, 28 anyos, dalaga kana og residente sa poblasyon. Trending ngayon ang pahayag ni Senator Robin Hood Padilla na weak daw ang kabataan ngayon. Pero bago tayo basta sumangayon o kumontra, mas mabuting himayin natin ito batay sa datos at konteksto. Dahil kapag henerasyon ang pinag-uusapan, hindi pwedeng damdamin lang, kailangan may batayan. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, mas mataas noon ang porsyento ng kabataang humihinto sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Marami ang maagang nagtrabaho, tumulong sa pamilya at nasabak agad sa realidad ng buhay. Survival ang tema ng kabataan noon. Walang gadgets, walang social media, at karamihan ng interaksyon ay personal. Natuto silang maging matatag sa pisikal na hamon, init ng araw, pagod sa trabaho, at limitadong oportunidad. Pero iba naman ang hamon ng kabataan ngayon. Ayon sa World Health Organization, patuloy ang pagtaas ng reported cases ng anxiety at depression sa mga kabataan sa buong mundo. Dagdag pa ng mga pag-aaral ng American Psychological Association, malaki ang epekto ng social media pressure, online comparison, academic competition, at economic uncertainty sa mental health ng Gen Z. Ibig sabihin kung noon ay pisikal ang laban, ngayon ay mental at emotional ang mas matindi. Ngayon tungkol sa sinasabing hindi uso ang depression noon. Totoo ba ito? Ang sagot, hindi. Matagal nang kinikilala ang depression bilang medical condition, dekada na ang lumipas. Ngunit noon mas malakas ang stigma. Madalas itong tawaging arte, kahinaan o simpleng pag-iinarte. Kaya hindi ito napag-uusapan ng lantaran. Ngayon lang mas naging bukas ang diskurso. Mas malinaw ang diagnosis at mas may access sa impormasyon at tulong. Kaya weak ba talaga ang kabataan ngayon? Kung pagbabasehan ng research, hindi sila weak, iba lang ang battlefield nila. Noon, ang laban ay gutom, layo ng eskwela, kakulangan sa resources. Ngayon ang laban ay information overload, cyberbullying, unrealistic standards online, at pressure to succeed agad. Magkaiba ang terrain, kaya magkaiba ang anyo ng tibay. Mga batang 80s at 90s, lumaki tayo sa tumbang preso, patintero at kwentuhan sa kanto. Natuto tayong masaktan at bumangon ng walang reset. Pero ang kabataan ngayon, marunong silang mag-navigate ng digital world. Mas aware sa mental health, boundaries at global issues. Iba ang skill set nila. Hindi mas mababa, hindi mas mataas. Iba lang. Sa gitna ng usaping ito, mas mahalagang itanong, paano magtatagpo ang dalawang henerasyon? Paano maipapasa ang resiliency ng nakaraan? At paano rin matututunan ang emotional awareness ng kasalukuyan? Dahil sa totoo lang, parehong may advantage at disadvantage ang bawat panahon. Sa huli, hindi sukatan ng lakas ang kung anong dekada kay pinanganak. Ang tunay na lakas ay kung paano ka bumabangon sa hamon ng panahon mo, noon man o ngayon. Ikaw, anong pananaw mo? Weak ba talaga? O misunderstood lang ang bagong henerasyon?